Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Kapatid, salamat sa pagbukas nyo sa video na ito. Sana po panoorin nyo ito hanggang sa dulo. Ito po ay isang reaction video, na sadyang ginawa upang sagutin ang panlalait ng isang programa ng Seventh-day Adventist Church sa programa ng Kwento at Babala. Dahil ayon po sa mga eksperto, kung ang isang kasinungalingan na pinabayaan sa maraming panahon, ito ay magiging husto sa mata ng karamihan. Kaya tatalakayin natin sa video na ito kung bakit hindi nagustuhan ng mga vloggers ng simbahang Sabadista, ang programa ng Kwento at Babala. Kwento at Babala! Isang araw, nang suriin ko po ang section ng mga komentaryo sa mga video ng Kwento at Babala. May nakikita akong isang komento, na naglalagay ng isang link sa YouTube. Ang sinabi niya ay ganito: Kwento at Babala, panoorin nyo ang video na ito. At nang pindutin ko ito, napunta ako sa isang programa ng relihiyon ng Seventh-day Adventist Church, na may pamagat na pag-aralan natin. Doon ko po nakikita na ang bagong video ng Kwento at Babala, na may pamagat na kabilang ka ba sa 3 huwad na iglesia, ay ninakaw pala nila at ginagawang pulutan sa kanilang programa. Gumawa sila ng isang reaction video, at napanood ko ang video nila, na napuno ng panglalait, at pagmamaliit, laban sa programa ng Kwento at Babala, partikular sa akin. Kaya ginawa ko ang video na ito upang ipagtanggol ang aking malayang pangangaral. Hayaan nyo po na isa-isahin ko ng sagot ang maraming pang-aalipusta, na ginawa nila sa video na yaon, at sa channel ng Kwento at Babala. Kaya naisip ko, na kumuha ng iilang parte sa reaction video nila, at iniba ko rin po ang kanilang boses, ayon sa kanilang ginawa sa video ko. Narito po ang mga sagot ko sa mga atake ng mga kapatid nating Seventh-day Adventist na mga vloggers. Paumanhin, ang mga pagsasalita ko dito, ay ini-address ko po lamang sa kanila mismong dalawa na kasama niya, sa kanilang programa na parang isang pakiusap lamang. Unang-una, naririnig ko ang panliliit niya sa pangalan ng channel ko. Narito po ang sinabi niya. Ang kanyang pangalan ay Kwento at Babala. Yan nga po mga kapatid, ay nagkwento lang po talaga sa hindi ayos yung kanyang mga patayan. Magandang araw po, mga kapatid ng simbahang Seventh-day Adventist. Sa umpisa pa lang po ng inyong reaction video, narinig ko na agad ang sinabi nyo na umano'y ang programang Kwento at Babala, ay hindi totoong nangangaral at ito ay nagkukwento lang, dahil ang pangalan ng channel ko ay Kwento at Babala. Bakit po? May mali po ba kung magkwento tayo tungkol sa kasaysayan ng paniniwala, at pagpalaganap ng mga babala, para sa ikabubuti ng ating pananampalataya? May mali po ba sa salitang kwento, katulad nyo po, di nyo po ba alam na nakaupo kayo dyan sa programa nyo, na nagkukwento din lang? Ibig po bang sabihin, na kayo ay nasa mali? Paano nyo po ba sabihin ang isang pangyayari, o kasaysayan, kung hindi nyo po ito ikukwento? Ang babaw naman po ng alam nyong pangungutya sa programa ng Kwento at Babala. Bakit pinag-initan nyo naman po agad ang pangalan ng channel ko, mga kapatid? Bakit gusto nyo po ba na kayo ang magbibigay ng pangalan nito? At yung programa, magkikwento lang. So, ang magandang program nito, Kwento at Balbal, hindi Babala. Kasi ang kanyang programa, Kwento at Babala. Kwento at Balbal ito. Oo nga naman po, naririnig ko mula sa inyo, na iniiba nyo na pangalan nito, at ang gusto nyong ipapangalan ay Kwento at Balbal na lang. Ginawa nyo naman pong kawawa ang programa ko. Pero maganda po ang naisip nyong pangalan na yan. At aasahan nyo na isa po kayo sa pagbalbalan ng programa na ito. Ngunit, napansin ko rin po na parang may kulang pa sa programa nyo, dahil ang pangalan nito ay, Pag-aralan Natin. Dito naintindihan ko na po, na natural lamang na nag-react kayo sa video ko dahil nag-aral pa lamang po pala kayo.
Pangalawang tinalakay nila sa video ko, ay ang sinabi ko na para sa mga kasamahan nila ay ang Diyos na tagapaglikha ay Seventh-day Adventist din. Dahil ayon sa kanilang paniniwala, na ang Diyos ang unang nagpahinga, sa ikapitong araw, matapos niyang gawin ang mundo, sa 6 na araw. Ngunit ang nakakapagtataka, para sa kanila, ang araw ng Sabbath ay nagsimula pa umano sa panahon ng paglikha ng Diyos sa mundo. Naniniwala sila na ang Ama na Diyos ay ang unang nagpapahinga sa araw ng Sabado. Ibig sabihin naniniwala po sila na ang Diyos pala ay isa ding Seventh-day Adventist. Alam niya ng basahin, pero wala siya naiintindihan, tapos ang konklusyon niya malayo. Kaya dahil daw doon, ang Panginoong Diyos ang unang Seventh-day Adventist. Eh, sino kaya ang sabi sa kanya ng ganon? Mukhang pati yung salitang Seventh-day Adventist, yung definition of term, mukhang hindi rin niya alam Brother Gomer. So, isearch na po sa Google, ito po, Adventist, noun, a member of any of various Christian sects, emphasizing belief in the imminent second coming of Christ. So, galing po sa kanyang bibig yun, mga kapatid, ang Ama ay Seventh-day Adventist. So, yung Seventh-day Adventist, nangingin lang ikapitong araw, at yung Adventist ay miyembro ng kahit anong sikta ng mga Kristiyano, Brother Gomer, nagbibigay ng emphasis o naniniwala sa talagang pagdating ng ating Panginoon. Paumanhin po, hindi nyo po nakuha ang ibig kong sabihin, dahil sa tingin ko po sa inyo, nauna ang galit nyo sa Katoliko, kaya hindi nyo iniintindi ang mga sinabi ko sa video. Pakinggan nyo po uli, hindi ko po ginamit ang salitang Adventist lang, kundi napakakumpleto po. Ang ginamit ko ay salitang Seventh-day Adventist. Ibig sabihin, ang Diyos na tagapaglikha ay ayon sa inyo ay Sabadista rin, at hindi yung salitang Adventist, na katumbas sa paghihintay ng pagbabalik ni Jesus. Alam ko naman po na ang Ama na Diyos ay hindi naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Kundi ang salitang Seventh-day Adventist ang ginamit ko sa video, at yan ay nagpapahiwatig ng pangalan ng grupo ng Sabadista. Hindi sa taong naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya kung sinuri nyo sana bago nyo ginawa ang reaction video nyo, maintindihan nyo sana kung ano ang pagkakaiba ng salitang Adventist at salitang Seventh-day Adventist, at sa ganun po tiyak na hindi po kayo nakapagmumura. Mga Sabadista naman po kayo, tapos kahit salitang Seventh-day Adventist at salitang Adventist mismo ay para sa inyo magkapareho na. At naririnig ko mismo ang sinabi nila, na umano'y, ang totoong doktrina ng Seventh-day Adventist, ay nagmula pa sa Genesis. Ayaw nilang aminin na mayroong mga Sabadista na kasama nila, ang nagsasabi na ang kanilang relihiyon ay nagmula pa sa Genesis. Subalit, bigla pong nadulas ang bibig nila at sinabing, yung prinsipyo, Brother Gomer, ay mapapatunayan natin na yung ating doktrina mula pa talaga sa paglikha ng mundo. Sa pahayag nilang ito, malinaw na hindi nila pinag-isipan ang kanilang sinasabi. Ang mga bagay na ito, kung may isang Bible scholar ang nakakarinig ay tiyak na pagtawanan lamang sila. Sa kanilang pag-aangkin na umano'y ang kanilang doktrina ay mula pa sa Genesis. Isa po sa panliliit nila sa akin, ay ang paggamit ko sa salitang umano. Na ayon sa pagkaakala nila, na ako raw, kahit ang salitang umano, ay hindi ko naintindihan. Kaya pinagtawanan na lang nila ako, na parang sila na ang nagmamay-ari ng lahat ng kaalaman. Kaya ito ang tanong ko po sa kanila. Sabi niyo po, mali ang ginamit kong salita na umano. Bakit? Ano po ba ang wastong kahulugan ng salitang umano? Di ba ang salitang umano ay ginagamit para ipahayag ang isang impormasyon o balita na narinig lamang at hindi pa kinukumpirma kung totoo? Yan naman po pala, hindi nyo ba napansin na ginamit ko ang salitang umano, ngunit binabasa ko pa rin ang talata, dahil alam kong ito ay wasto at galing sa Biblia. Ibig sabihin, gumagamit ako ng salitang umano, upang ipahiwatig ang naramdaman ko. Na alam kong ang pagkakaintindi nyo sa talata na yan, ay taliwas sa sinasabi ng tagapagsulat na si Moses. Para naman po kayong inosenteng mangangaral,
na kahit ang salitang umano ay gusto nyo pang ituwid. Para lang napagtakpan at ayaw nyong marinig na kayo ay nagkakamali din. At gusto nyo pang manipulahin ang kwento at babala. Nang sinabi ko sa video, na suriin natin kung ano ang sagot ng Google. Sa tanong na kung, ang Diyos ba talaga ang nagtatag ng relihiyon na Seventh-day Adventist? Tapos sinabi nyo, na mali ang tanong ko sa Google. Bakit po naging mali? Paraan ko yan kung paano ako magtatanong. At tinuturo nyo pa sa akin kung ano ang dapat itatanong sa Google. Ito ang sinabi nyo, na dapat ang itatanong sa Google hindi yung, totoo bang ang Diyos ang nagtayo sa Seventh-day Adventist Church? Dahil ang gusto nyo ay ganito ang itatanong ko. Sino ang nagtatag ng Seventh-day Adventist Church? Ito, ipapakita ko po sa inyo mga kapatid kung gaano ka pangahas itong taong ito. Ito, ayan o, sinerch ko dito. Ayan ha, who is the founder of Seventh-day Adventist? Ang tinatype ko ha. Ayan o, actual yan mga kapatid. Pag-enter, ito ang lalabas. Sino daw? Si William Miller ang sasabang at si Ellen White? Ayan o! Joseph Bates, James White, Ellen White. Kapatid, ang sistema ng mga tanong na yan ay walang pinagkaiba. Iisa din lang ang sagot ng Google dyan. Kahit sa anong paraan pa ng pagtatanong ang gawin nyo tungkol sa kung sino ang nagtayo ng simbahan nyo. Pabalik-balik rin kayong sasagutin ng Google na ang pinagmula ng Seventh-day Adventist Church ay walang iba kundi si William Miller. At ang magpapatuloy nito ay ang mag-asawang James White at Ellen Gould White. At alam na alam nyo yan. Kaya lang po, parang hindi nyo nagustuhan ang sagot ng Google. Gusto nyo lang kasi na kayo ang masusunod, wala naman po talagang mababasa na ang Panginoong Hesus ay ang nagtatag ng simbahang Sabadista. At baka po nakalimutan nyo. Yan po ay galing mismo sa bibig nyo, narito ang sinabi nyo sa ginawa nyong reaction video. At meron sana akong nilagay po rito, yung true church. Yung tunay na iglesia. Kaso lang ay hindi ko na makakita. Ayan, sige. Mababaw lang yan. Yung tungkol, hanapin nyo lang po na tungkol sa tunay na iglesia. Ang nagtatag ng Seventh Adventist ay ang Diyos. Actually, hindi natin sinasabing si Kristo kasi pag sinabi natin si Kristo, masyadong uli na yun. Bagaman naniniwala tayo na si Kristo naroon na sa Old Testament, pero mapapatunayan natin na nagtatag nito ay Diyos. Bakit? Sa aral eh. Kung ganun po ang sagot nyo, na hindi pala si Kristo ang nagtatag ng simbahang Seventh-day Adventist. Ano pa po ba ang katunayan na nasa inyo ang katotohanan? Yan po ang napakalaking mali na inaamin nyo, pinatunayan nyo lang, na sa pagmumura lamang po kayo magaling. Ngunit, tungkol sa simbahan nyo ay inamin nyo na hindi pala kayo totoong mangangaral sa salita ng Diyos, dahil ayon sa inyo mismo. Ang relihiyon na Sabadista ay hindi galing sa Panginoong Hesus. Ang liit-liit naman ang pagkaakala nyo sa karunungan ng kwento at babala. Ni hindi nyo naman lubusang kilala talaga ang programang ito. Na hinuhusgahan nyo, tinawag nyo pa akong bulasog. Ito, parang bulastog ito eh. Bulastog ito eh. Parang hindi naman po kayo mangangaral sa salita ng Diyos. Nakakahiya naman po ang asal ng isang mangangaral, kung ganyan lang ang maririnig natin sa kanilang bibig, na umano'y mga tupa ng Diyos. Dito po sa programang Kwento at Babala, hindi po kayo nakakarinig ng mga salitang pinmumura, dahil alam ng channel na ito, na ang taong nagmumura, ay hihiliin sa imperno. Ito po basahin nyo, sa aklat ng Mateo Kapitulo 5 versikulo 22-24. Ito ang sinabi ni Jesus. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid, ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Uulitin ko po, ang programang Kwento at Babala, hindi po napupuot sa sinuman, dahil alam kong ang may mali, hindi ang kapwa ko, kundi ang kanyang pananampalataya. Yan po,
Ang paglalagyan ng mga taong nagmumura, matanda na po kayo, dapat iwasan nyo na po yan. Isa po sa kanilang pamamahayag, ay mahigpit po nilang sinabi na si Kristo ay isang Sabadista. Suriin po natin kung totoo ba ang kanilang pag-angkin na si Kristo ay isang Sabadista. Noong bata pa si Kristo, sumunod siya sa paniniwala ng kanyang mga magulang, bilang Sabadista. Ngunit nang nagsimula na siyang mang-aral, ay pinakita na niya ang kanyang tunay na paniniwala. Sa pagkakataong ito ay gumawa siya ng mga gawaing taliwas sa pangangaral ng Sabadista. Bilang pagpapatunay na ang relihiyon na Sabadista ay hindi na niya sinusunod pa. Ito at sa pamamagitan ng pagtutol sa mga doktrina ng Sabadista sa araw ng pahinga, na mababasa natin sa aklat ng Juan Kapitulo 9 versikulo 16, na nagsasabi, ang sabi ng ilang pares iyo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon, sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Kaya malinaw kung bakit gusto ng mga Sabadista na patayin si Jesus, dahil sa hindi na nito sinunod ang mga doktrina ng araw ng kanilang pahinga. At isa sa katunayan na iniwan na ni Kristo ang kanyang dating relihiyon, ay sa pamamagitan ng pag-alis ni Apostol Pablo sa relihiyon ng Sabadista. Dati si Apostol Pablo ay isa ring Sabadista rin na katulad ni Kristo. Ngunit, isang araw, iniwan niya ang kanyang pagkasabadista. Noong binulag siya ni Jesus sa daan patungong Damasco at dahil doon, umanib na siya sa paniniwala ni Jesus. Ang katunayan na si Apostol Pablo ay hindi na Sabadista ay dahil naiba na ang pamamaraan ng kanyang pagsamba. Nang siya ay lumipat na sa relihiyon ni Kristo, siya ay naghati-hati na ng tinapay sa loob ng mga bahay. Katulad ng ginawa ni Kristo, na wala sa relihiyon na Sabadista. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng Unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 16. Ito ang kanyang sinabi, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopo ng pagpapala, na ating ipinagpapasalamat, ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay, na ating pinipira-piraso, ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Ngayon, kung pipilitin pa rin yung mga Seventh-day Adventist, na angkinan na itong si Apostol Pablo ay inyong kasama, tiyak na magdudulot lamang ito ng malaking kaguluhan sa mga Sabadista at Kristiyano noon. Dahil tiyak na si Apostol Pablo ay papatayin din ng mga Sabadista noon. Kung makikita nila na ito ay naghati-hati ng tinapay katulad sa ginawa ni Kristo sa kanyang huling hapunan, na ngayon ay pinagpatuloy ng Iglesia Katolika ayon na rin sa kagustuhan ng Panginoon Hesus, na mababasa natin sa aklat ng Lucas Kapitulo 22 versikulo 19. Ito ang sinabi ni Jesus. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Malinaw na ang ginawa ni Apostol Pablo ay isang pagpapatunay, na siya ay hindi na Sabadista katulad ng Panginoong Hesus. Dahil hindi na rin niya sinunod pa ang mga alituntunin ng araw ng pahinga. At kung sasabihin po naman ninyo ngayon, nakasama talaga nyo talaga sa Seventh-day Adventist Church si Apostol Pablo. Ang malaking tanong, ginawa nyo rin ba ngayon ang paghati-hati ng tinapay tulad ng ginawa ni Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Gawa? Na ayon kay Kristo gawin ninyo ito para sa pag-alaala sa akin. Sana po, mapatunayan nyo na si Apostol Pablo ay nagpapatuloy pa sa kanyang relihiyon na Sabadista, mula nang binulag siya ni Jesus sa daanan ng Damasco. Ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.